Patawad, Ricky. Ang dalawang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang malakas na sampal. Masakit. Malamig. Bigla niyang naramdaman ang paghampas ng hangin mula sa dagat. Isang bagay na kanina lang ay nabibigay sa kanya ng ginhawa pero ngayon ay tila nanunuot sa kanyang magabuto. Nakatayo si Celeste Salazar sa harap niya. Ang ganda nitong parang isang perpektong ipinintang larawan ay nababalot ngayon ng isang aura ng pagkadismaya. Ang mata nitong dati niyang hinahangaan ay walang emosyon, maliban sa bahagyang awa na mas lalong nakpabigat sa kanyang dibdib. Pero hindi ako pumapatol sa isang hamak na tricycle driver lang, duktong nito, at ang bawat salita ay parang maliliit na punyal na bumaon sa kanyang puso. Kailangan ko ngang seguridad sa buhay. Seguridad. Napako si Rico sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Ang nasalitang inihanda niya, ang tapang na inipon niya buong araw, ay nalahong parang bula. Ang tanging naririnig niya na lang ay ang ugong sa kanyang ngetaynga at ang malakas na kabo ng sarili niyang puso, isang kabo na puno ng kabiguan. Pinanot niya lang si Celeste na tumalikod, ang buhok nitong itim at mahaba ay nililipat ng hangin. Bawat hakbang nito palayo ay isang hakbang na naglalayo sa pangarap na binuo niya sa isipan simula nang una niyang masilayan ito sa Batanes. Naiwan siyang mag-isa, kasama ang papalubok na araw na nagpipintangang kulay kahel at lila sa kalangitan. Isang tanawing dapat sana ay maganda, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalungkot na paglubok ngang araw sa buong buhay niya. Kaninang umaga lang, ibang-iba ang lahat. Ang araw ay nagsimula sa isang pangako. Nagising si Rico sa tunog nga alon at sa amoy nga maalat na hangin. Mula sa maliit na bintana ng nirerentahan niyang kwarto, tanaw niya ang luntiang nga burol nga Batanes. Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay na simple, payapa, at malayo sa magulong mundo ngang Maynila. Dahan-dahan niyang kinuha ang basahan at sinimulang punasan ang kanyang tricycle. Para sa kanya, hindi lang ito sasakyan. Ito ang simbolong kanyang bagong simula. Ang bawat kanto, ang bawat tornilyo, ay pamilyar sa kanyang mapalad. Habang pinupunasan niya ang salamin sa gilid, nakita niya ang sariling refleksyon, isang lalaking payat, may kayumangging balat na resulta ng mahapong pagbibilat sa araw, at mangga matang may kislap ng paasa. Ricky, sabi niya sa sarili, sinusubukan ang pangalang iyon na tila isang bagong damit. Malayo sa pangalang nakaukit sa kanyang birth certificate, malayo sa bigat ng apelidong Valdemar. At ang dahilan ng pag-asang iyon ay may pangalan. Celeste. Sa isip-isip niya, para itong isang diwata na napatpat sa isla. Isang guro mula sa siyudad, matalino, elegante, at may tindi na hindi mo karaniwang makikita sa mga lansangan ng Basko. Ang bawat umaga, ang tanging layunin niya ay masilayan ito. Pagkatapos niyang linisin ang kanyang tricycle hanggang sa kumikinang ito sa sikat ng araw. Naktungo siya sa kanyang paboritong pwesto sa tapat ng eskwelahan kung saan nagtuturo si Celeste. Saktong-sakto, kasabay ngang patuno ngang bell, lumabas ang maguro. At nandun siya. Nakasuot ng isang simpleng puting bestida, pero sa paningin ni Rico, para siyang isang reyna. Naglakad ito kasama ang isa pang guro, si Dahlia, isang babaeng laging nakangiti ngunit laging nasa anino ni Celeste. Ma'am Celeste. Tawa ni Rico, itinaas ang kamay na may ngiting abot tenga. Sakay na po kayo? Tumingin si Celeste sa direksyon niya, ngunit ang tingin nito ay lumakpas lang sa kanya na parabang isa siyang hangin. Huwag na, Ricky. Maglalakad na lang ako, sagot nito nang hindi man lang humihinto sa paglalakad. Hindi niya pinansin ang kirot. Sanay na siya. Ngumiti na lang siya at sumagot. Sige po, ma'am. Ingat po kayo. Habang pinapanot niya itong maglakad palayo. Napansin niya ang kasama nitong si Dahlia na lumingon sandali sa kanya at ngumiti ng tipit. Isang ngiti na tila nagsasabing pasensya na, bago ito na mamadaling sumunod kay Celeste. Hindi niya gaanong pinansin ang ngiti ni Dahlia. Ang buong atensyon niya ay nasa papalayong figura ni Celeste. Pero hindi siya sumuko. Buong hapon, habang nagpapasada siya en tricycle, paikot-ikot sa isip niya ang mukha ni Celeste. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi pwedeng hanggang tingin na lang siya. Hindi pwedeng hanggang maam sakay po kayo. Nalang ang linya niya. Sa gilid ng daan, malapit sa Valugan Boulder Beach, may nakita siyang isang maliit na halaman na may namumukat-kat na bulaklak. Isang gumamela. Simple lang. Hindi kasing engrande nga rosas na ibinibigay nga mayayamang manliligaw sa Maynila, pero matingkat ang kulay pula nito. Buhay na buhay. Para kay Rico,
Iyon ang pinakamagandang bulaklak sa buong Batanes. Itinigil niya ang tricycle at maingat na pinitas ang bulaklak. Hinawakan niya ito sa tangkay. Iniisip kung paano niya ito ibibigay kay Celeste. Sasabihin niya ba? Para sa iyo, Ma'am Celeste. Kasing ganda mo? Masyadong luma. Naisip niya. Baka paktawanan lang siya. Binalik niya ang bulaklak sa tricycle, itinago sa isang maliit na sisiklan para hindi malanta. Maghihintay siya ng tamang pagkakataon. At ang pagkakataon ay dumating pagsapit ng dapit hapon. Nakita niya si Celeste na naglalakad mag-isa pauwi, galing yata sa palengke dahil may dala itong maliit na bayong. Ito na iyon. Ngayon o hindi na kailanman. Ipinak niya ang tricycle sa di kalayuan at naglakad para salubungin ito. Bawat hakbang niya, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang makamay niya ay pinapapawisan habang mahigpit na hawa ang tangkay ng gumamala sa likod niya. Ma'am Celeste. Tawag niya, sinubukang gawing normal ang kanyang boses pero may halong panginginig. Huminto si Celeste at lumingon. Nagulat ito nang makita siya, hindi nakasakay sa kanyang tricycle. Ricky? Anong ginagawa mo rito? Hinihintay ka, halos pabulong niyang sabi. Lumapit siya ng kaunti. May ibibigay sana ako sa'yo. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa likuran ang bulaklak. Medyo lanta na ang matalulot nito dahil sa maghapong paghihinte, pero para kay Rico, dala pa rin nito ang lahat ng kanyang pag-asa. Itinaas ni Celeste ang isang kilay. Tiningnan niya ang bulaklak, pagkatapos ay tumingin sa mata ni Rico. Sa isang saglit, umasa si Rico na makikita niya ang kahit katiting na tuwa o pasasalamat. Ngunit ang nakita niya ay isang blangkong ekspresyon. Isang malamig na pada na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Para sa'yo sana. Ulit ni Rico. Ang boses niya ay basa na. Celeste. Gusto kita. Matagal na. Iyon na. Nasabi na niya. Ang sikretong matagal niyang kinimkim ay malaya na. Hinintay niya ang sagot nito. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Natahimik si Celeste. Ang katahimikan ay masakit. Mas mabigat kaysa sa anumang siga. At pagkatapos, sa wakas, nagsalita ito. Patawad, Ricky. Ang dalawang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang malakas na sampal. Masakit. Malamig. Bigla niyang naramdaman ang pagampas ng hangin mula sa dagat, isang bagay na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa pero ngayon ay tila nanunuot sa kanyang magabuto. Nakatayo si Celeste Salazar sa harap niya. Ang ganda nitong parang isang perpektong ipinintang larawan ay nababalot ngayon ng isang aura ng pagkadismaya. Ang nga mata nitong dati niyang hinahangaan ay walang emosyon, maliban sa bahagyang awa na mas lalong napabigat sa kanyang dibdib. Pero hindi ako pumapatol sa isang hamak na tricycle driver lang, duktong nito, at ang bawat salita ay parang maliliit na punyal na bumaon sa kanyang puso. Kailangan kong seguridad sa buhay. Seguridad. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang bagay na kaya niyang ibigay ng sobra-sobra, pero hindi bilang si Ricky. Pinanot niya lang si Celeste na tumalikot. Ang buhok nitong itim at mahaba ay nililipat ng hangin. Bawat hakbang nito palayo ay isang hakbang na naglalayo sa pangarap na binuo niya sa isipan simula ng una niyang masilayan ito sa Batanes. Naiwan siyang mag-isa, nakatayo sa gitna ng daan, hawak pa rin ang nalantang bulaklak. Ang paglubok ng araw sa kanyang likuran ay hindi na maganda. Ito na ngayon ang kulay ng kanyang durok na puso. Nakatayo pa rin si Rico doon, matagal pa katapos umalis ni Celeste. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking bato na hindi niya maalis. Bawat pahinga ay mabigat, bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay parang isang paalala ng kanyang kabiguan. Tiningnan niya ang bulaklak sa kanyang kamay. Ang dating matingkat na pulang gumamela ay lanta na, kulubot, at kawaawa. Parang replika ng kanyang puso. Sa isang giglap, napuno siyang galit. Galit sa sarili, galit sa sitwasyon. Bakit ba niya naisip na papansinin siya ng isang tulad ni Celeste? Isang hamak na tricycle driver. Iyon lang ang tingin sa kanya. Iyon lang ang halaga niya. Buong lakas niyang inihagis ang bulaklak. Lumipat ito sa hangin at bumaksak na may mahinang kaluskos sa tabi ng isang basurahan sa gilid ng daan. Doon ito nababagay. Kasama nga basura, nga bagay na itinapon at kinalimutan. Tumalikot siya, handa nang lisanin ang lugar na iyon, handa nang kalimutan ang gabing iyon. Ngunit bago pa man siya makahabang palayo, may isang bagay na pumigil sa kanya. Isang huling sulyap.
Lumingon siya pabalik sa lugar kung saan niya itinapon ang bulaklak. At dun, nakita niya ito. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa basurahan. Isang babae. Sa una, hindi niya namukaan dahil sa papalubo na liwanag. Ngunit habang papalapit ito, nakilala niya ang figura. Si Dahlia. Ang kasamahan ni Celeste. Naktago si Rico sa likod ng isang malaking punong niyog, hindi sigurado kung bakit. Hindi niya gustong makita o makausap no kahit sino sa mga sandaling giyon. Pinanood niya si Dahlia habang yumuyuko ito at pinupulot ang isang bagay mula sa lupa. Ang bulaklak. Ang kawawang. Lantang bulaklak na itinapon niya. Hinawakan ito ni Dahlia ng buong ingat, na parabang isa itong mamahaling hiyas. Dahan-dahan niyang inayos ang ngalukot na talulot, hinipan ang alikabok na kumapit dito, at tinitigan ito na may ngiti sa kanyang ngalabi. Isang maliit, malungkot, ngunit tunay na ngiti. Pagkatapos, sa isang kilos na hindi inaasahan ni Rico, maingat nitong isinukbit ang bulaklak sa likod ng kanyang tainga. Tumayo si Dahlia at nagpagbat ng kanyang damit. Tumayo si Run sandali, nakatingin sa dagat. Ang bulaklak na itinapon ni Rico ay nakasabit ngayon sa buhok niya na parabang doon talaga ito nararapat. Isang bagay ang kumurot sa puso ni Rico. Hindi ito ang matalim na kirot na naramdaman niya kanina. Ibang klase ito. Isang bagay na mainit at nakakagulat. Ang bulaklak na walang halaga para kay Celeste, na itinapon niya sa galit, ay may halaga pala para sa iba. Pinanot niya lang si Dahlia na maglakat palayo, ang anino nito ay dahan-dahang nilalamon ng kadiliman, hanggang sa nag-isa na lang ulit siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ang larawan ni Dahlia na may ngiti sa labi at bulaklak sa tainga ay nanatili sa kanyang isipan, isang munting ilaw sa gitna ng kanyang kadiliman. Kinabukasan, pilit niyang iwinaksi sa isip ang lahat ng nangyari. Trabaho lang. Kailangan niyang magtrabaho. Ngunit habang napapasada siya, hindi niya maiwasang mapadaan sa eskwelahan. Hindi para mahintay kay Celeste, kundi dahil sa isang kakaibang kuryosidad. Sa loob ng faculty room, sa isang bintanang nakabukas, natanaw niya ang naguro. Nandun si Celeste, nakikipagtawanan sa ibang kasamahan, tila walang nangyari kahapon. Tila ang masalitang binitiwan niya ay wala lang bigat, isang bagay na madali lang kalimutan. Pero hindi si Celeste ang hinanap ng kanyang mata. Iglinap niya ang tingin sa kabilang dulo ng silid. At nandun si Dahlia, tahimik na nag-ayos ng papel sa kanyang mesa. Sa tabi ng kanyang libro at ballpen, may isang maliit na baso na puno ng tubig. At sa loob ng baso, nakalagay ang gumamela. Ang bulaklak niya. Bahagyang nabuhay muli ang natalulot nito, sinisip-sip ang tubig, pilit na lumalaban sa pakalanta. Napangiti si Rico nang hindi niya namamalayan. Isang tunay na ngiti. Ang una niyang ngiti mula pa kahapon. Buong araw, hindi naalis sa isip niya ang imahang iyon. Ang isang simpleng bulaklak na binigyan ng pangalawang pagkakataon. Nang hapon na iyon, nakita niyang naglalakad mag-isa si Dahlia palabas ang eskwelahan. Mukha itong pagod at malalim ang iniisip. Sa isang desisyon na hindi niya pinaisipang mabuti, pinatakbo niya ang kanyang tricycle at huminto sa tabi nito. Ma'am Dahlia, tawag niya. Nagangat ng tingin si Dahlia, nagulat. Ricky, anong ginagawa mo rito? Hatid na kita, alok niya. Sinubukang gawing kaswal ang boses, libre lang. Huwag kang mag-alala. Nag-atubili si Dahlia. Naku, huwag na. Nakakahiya naman. Hindi. Sige na, pilit ni Rico, may ngiti sa kanyang galabi. Mukhang pagod ka na. At saka, parang ulan. Tumingala siya sa langit na nagsisimula ng kulimliman. Sa huli, pumayag din si Dahlia. Tahimik itong sumakay sa loob ng tricycle. Habang nakmamaneho si Rico, palihim siyang sumusulyap sa side mirror. Nakatingin lang si Dahlia sa labas, ang mata nito ay tila may dinadalang lungkot. Habang tinataha nila ang baku-bakong daan papunta sa bahay nito, napansin ni Rico ang sinalas ni Dahlia. Luma na ito, halatang putpot na ang suwalas at may kaunting tastas sa gilid. Bigla niyang naalala ang mga sapatos ni Celeste laging bago. Laging makintab. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Ma'am, sandali lang ha, sabi niya at bigla niyang iniliko ang tricycle papunta sa direksyon ng palengke. Teka, saan tayo pupunta? Naguguluhang tanong ni Dahlia. Hindi siya sumagot. Ipinak niya ang tricycle sa tapat ng isang maliit na tindahan ng sinelas at sapatos. Bumaba siya at bago pa man makapag-protesta si Dahlia,
pumasok na siya sa loob. Pakalipas ng ilang minuto, lumabas siya na may dalang isang supot na papel. Ibinigay niya ito kay Dahlia. Para sa iyo. Binuksan ito ni Dahlia at nakita ang isang bagong pares ng simpleng leather na sinalas. Napatingin siya kay Rico, ang mata niya ay nanlalaki sa gulat. Ricky, ano to, bakit? Hindi ko to matatanggap. Masyado na to. Hindi, mahinahon na sagot ni Rico, pamalit lang yan sa bulala na pinulot mo. Isipin mo na lang, napalitan tayo. Hindi nakapagsalita si Dahlia. Nakatitik lang ito sa tsinelas, pagkatapos ay sa kanya. Isang emosyon ang dumaan sa mga mata nito, isang halungang pasasalamat at hiya. Ipinagpatuloy ni Rico ang pagmamaneo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakirot. Mayroon na itong bahagyang init. Nang malapit na sila sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy at kawayan, isang malakas na boses ng lalaki ang bumasa sa katahimikan. Dahlia, nasaan ka na namang babae ka? Nakuha mo na ba ang pera? Napahinto si Rico. Sa harap ngang bahay, nakatayo ang isang matandang lalaki. Nakapamewang, at galit na galit ang mukha. Nakita ni Rico kung paano biglang namutla si Dahlia sa loob ng tricycle. Ang konting liwanag sa mukha nito kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng takot. Dahan-dahan itong yumuko, na parabang gusto niyang maging invisible. Ang buong katawan niya ay nangini. Ang boses na iyon. Para itong kulo na biglang dumagundong sa isang tahimik na hapon. Kilalang-kilala ni Dahlia ang boses na iyon. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa, nagpapaalala sa kanyang ng kanyang kalagayan, ng kanyang nga responsibilidad, ng kanyang nga utang na tila walang katapusan. Naramdaman niya ang paginto and tricycle. Narinig niya ang tanong ng lalaking nasa labas, pero ang nga salita ay tila malayo, nababalot ng ugong sa kanyang nga tainga. Ang tanging nararamdaman niya ay ang biglaang panlalami ng kanyang nga kamay at paa. Ang init na dalang ang bagong sinalas sa kanyang kandungan, ang konting saya na naramdaman niya sa kabaitan ni Ricky, ay biglang naglaho. Napalitan ito ng pamilya na takot. Yumuko siya, hiniling na sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Ayaw niyang makita ni Ricky ang kahinaan niya. Ayaw niyang makita nito ang tunay na gulo ng kanyang buhay. Nakakahiya. Salamat Ricky. Pabulong niyang sabi. Hindi makatingin sa mga mata nito. Nagmamadali siyang bumaba ng tricycle. Yakap-yakap ang supot ng papel na naglalaman ng sinalas. Sige na. Mauna na ako. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya ng mabilis papunta sa bahay, bawat hakbang ay mabigat. Ramdam niya ang mata ni Ricky sa kanyang likuran, isang tingin na puno ng pagtataka at pag-aalala. Dahlia, ang bilis mo namang maglakad, akala ko ba may pakinabang ka na? Bulyaw ni Tito Ismael Reyes, ang kanyang tiyuhin, habang papalapit siya. Ang mukha nito ay namumula sa galit, ang malabi ay nakasimangot. Si Tito Ismael ang nag-iisang kamag-anak niya na nanatili matapos pumanaw ang kanyang nga magulang. Pero imbes na maging kanlungan, siya pa ang naging pinakamalaking pinagmumulan ng kanyang nga problema. Tito, kararating ko lang po, mahinang sagot ni Dahlia, hindi makatingin sa mga mata nito. Inilagay niya ang supot ng sinalas sa likuran niya, ayaw niyang makita ng tiyuhin. Kararating. Ano? Nakipaklandian ka na naman sa kung sinong tricycle driver diyan. Nasaan ang pera? Ang sabi mo sa akin, may extra ka ngayon. Umikot ang tingin ni Tito Ismael sa direksyon kung saan nakaparada pa rin ang tricycle ni Ricky. Iyang tricycle driver na yan. Huwag kang masyadong lumapit diyan. Wala yang ibubuga. Hindi ka niyan mabibigyan ng magandang buhay. Kumirot ang puso ni Dahlia. Si Ricky, na nagbigay sa kanyang bulala at bagong sinalas, na nagpaalala sa kanya na mayroon pang kabaitan sa mundo, ay biglang naging walang ibubuga sa matangang kanyang tiyuhin. Tito, hindi po ako nakikipaglandian, pagtatanggol ni Dahlia, ngunit ang boses niya ay mahina pa rin. Wala pa po akong nakuha. Hindi pa po kami nababayaran ng eskwelahan. Wala. Kailan ka pa makakaroon? Alam mo namang kailangan natin ang pera para sa utang mo. Ang laki na ang tubo niyan, Dahlia. At saka, ano na lang ang mangyayari sa nanay mo kung hindi ka kikilos? Napayuko si Dahlia. Ang kanyang ina. Si Nanay Marta. Iyon ang pinakamabigat na pasanin niya. Ang kanyang ina ay may malalang sakit sa puso. At ang bawat araw ay isang pagsubok. Ang mga gamot,
Ang pagpapatingin sa doktor lahat ng iyon ay malaking gastos. Ang konting sahod niya bilang guro sa elementarya ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan at kaunting gamot. Ang malaking utang na ipinapasa sa kanya ni Tito Ismael, na sinasabi nitong para sa pagpapa-ospital ng kanyang ama noon at sa pagpapagamot ng kanyang ina ngayon, ay tila isang sumpa. Ginagawa ko po ang lahat, Tito, halos pabulong niyang sabi, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang lahat. Sapat ba iyan para bayaran ang utang na iyan? Ang tagal-tagal na. Hindi mo ba naisip na baka kailangan na kitang ipautang sa mas malaking isda? Para mabayaran mo na ang lahat ng utang mo, at matapos na ang lahat ng paghihirap ko sa iyo. Ang huling linya ni Tito Ismael ay nakpatindi sa balahibo ni Dahlia. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ilang beses na niyang narinig ang banta na iyon ang ipagbilis siya. Ang ipakasundo sa isang lalaki para lang mabayaran ang mga utang. Tumalikot si Tito Ismael at pumasok sa loob ng bahay. Narinig ni Dahlia ang malakas na paksarang pinto. Napailip siya, pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang amoy ng nilulutong gulay ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Nanay Marta, payat at nanghihina, nakaupo sa isang silya, nagbabalat ng patatas. Ang kanyang bunsong kapatid, si Junjun, ay naglalaro maliit na bola sa sahi. Nay, Junjun, nandito na po ako, pilit niyang ngiti. Lumapit siya at hinalikan ang pisngi ang kanyang ina. Kumusta ang araw mo, anak? Mahinang tanong ni Nanay Marta. Napansin nito ang pamumula ng mamata ni Dahlia. May problema ba? Anak? Umiling si Dahlia. Wala po, Nay. Napagod lang po ako sa school. Hindi niya kayang dagdagan pa ang alalahanin ng kanyang ina. Inilapak niya ang supo ng sinalas sa ilalim ng kanyang kama. Itatago muna para hindi makita ni Tito Ismael. Pagkatapos, lumapit siya sa kanyang ina at tinulungan ito sa pagbabalat ng gulay. Nagsimula siyang makwento ang manangyari sa eskwelahan, ang makalokohan ng kanyang mga estudyante, ang mga planong aktibidad. Pilit siyang ngumiti, kahit na ang puso niya ay mabigat. Nang gabing iyon, habang nasa hapag-kainan sila, tahimik si Dahlia. Si Tito Ismael ay patuloy sa pagbubulong-bulungan tungkol sa pera at utang. Si Nanay Marta ay tahimik na kumakain, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang tiyuhin na may halong takot. Alam mo, Dahlia, sabi ni Tito Ismael, biglang bumaling sa kanya. May balita ako. May bago raw na mayayamang negosyante ang dumating dito sa Batanes. Si Mr. Lorenzo Soriano. Enzo ang tawag sa kanya. Biglang umangat ang ulo ni Dahlia. Kilala niya ang pangalang iyon. Narinig niya sa maksismis sa eskwelahan. Siya ang taong nililigawan ni Celeste. Ang Enzo na kaya raw magbigay ng seguridad sa buhay. Bakit po, Tito? Tanong ni Dahlia, may kakaibang pakiramdam. Ngumisi si Tito Ismael. Wala naman. Sabi ko lang, tignan mo. Kung saan-saan ka pa nagpapabili ng sinalas sa kung sinong hamak na tricycle driver. Tingnan mo ang kaibigan mong si Celeste. Alam niya kung saan makakakuha ng tunay na pag-asa. Sa taong may kaya. Sa taong makakapagbigay ng buhay na gusto mo. Kumirot ang puso ni Dahlia. Ang salita ni Tito Ismael ay parang pahiwati. Isang pahiwati na mayroon itong planong hindi niya magugustuhan. Isang planong napapahiwati na ang kanyang sariling kalayaan ay nasa bingit ng panganib. Kailangan mo ng pera, patuloy ni Tito Ismael, bumalik sa usapin ng utang. Bigyan mo ako ng pera sa loob ng isang buwan, kung hindi, ako na ang hahanap ng paraan para mabayaran ang utang mo. Kahit pa ang paraan na yun ay ikaw. Ang huling salita ay bumulong sa hangin. Ngunit lumakas sa tainga ni Dahlia. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Ang plato sa kanyang harapan ay tila na mistulang bakal. Ang kutsara ay bumaksa sa sahe, gumawa ng isang maliit na kalansing na tila pinatatahimik ang buong mundo. Mula sa malayo, pinanot ni Rico ang papasok ni Dahlia sa kanilang bahay. Nakita niya ang pamumutla nito, ang takot sa mga mata nito nang marinig ang boses ng tiyuhin. Ang galit ay biglang sumiklap sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay makita ang sinuman na inalipusta, lalo na ang isang taong kasing busila ng puso ni Dahlia. Hindi siya umalis kaagad. Naghintay siya, pinakikiramdaman ang bahay. Narinig niya ang patuloy na bulyaw ng matandang lalaki. Ang masalita ay hindi malinaw. Ngunit ang tono ay sapat na para maintindihan niya na nagagalit ang tiyuhin ni Dahlia dahil sa pra. Ang puso ni Rico ay sumikip. Gusto niyang bumaba at harapin ang matanda. Gusto niyang sabihin na huwag nitong gaganunin si Dahlia.
Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ano ang karapatan niya? Isa lang siyang Ricky. Isang tricycle driver. Hindi niya pwedeng ipakita ang tunay niyang kapangyarihan nang hindi sinasadyang masira ang kanyang pagpapanggap at ang pinakamahalaga, hindi niya pwedeng gawing mas komplikado ang buhay ni Dahlia. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang paraan na tahimik. Kinabukasan maaga pa ay bumangon na si Rico. Isang malakas na hangin ang umihip mula sa dagat. Napansin niya na ang maliit na bako na yari sa kahoy sa harap ng bahay ni Dahlia ay bahagyang nasira, marahil dahil sa hangin. Isang maliit na butas, pero kung hindi ayusin, maaring lumaki. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang huling pasada, dahan-dahan niyang itinago ang kanyang tricycle sa isang liblib na lugar. Naglakad siya pabalik sa bahay ni Dahlia. Dala ang isang maliit na toolbox at ilang piraso ng kahoy na kinuha niya sa isang lumang bangka. Ang buwan ay bilog at nagbibigay ng sapat na liwanag, ngunit naging maingat pa rin siya. Yumuko siya at sinimulang ayusin ang bakod. Maingat niyang pinaksama ang nga nahiwalay na piraso, pinako ang nga bagong tabla, at pinatibay ang nga posta. Tahimik siya, bawat tuno ay pilit niyang pinipigilan. Ayaw niyang may makarinig. Ayaw niyang malaman ni Dahlia na siya ang gumawa. Gusto lang niyang makatulong, nang hindi nahihintay ng anumang kapalit. Nang matapos siya, tiningnan niya ang kanyang ginawa. Matibay na muli ang bakod. Protektado na ang bakuran. Ngumiti siya. Ito ang uri ng kabutihan na gusto niyang ibigay, ang hindi pinupuna, ang hindi hinihintay na pasasalamatan. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa tabing dagat. Hindi kalayuan. May mamangingisda pa ring naglalaya pawi. Lumapit siya sa isa sa kanila, bumili ng isang basket ng sariwang isda, at ilang piraso ng sariwang gulay. "Salamat, kuya," sabi niya. Bago pa sumikat ang araw, idinaan niya ang basket sa harap ng bahay ni Dahlia. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa pintuan, pilit na hindi gumagawa ng ingay. Nang masiguro niyang walang nakakakita, mabilis siyang umalis. Kinabukasan, habang naabang siyang pasahero sa bayan, nakita niya si Dahlia. May dala itong basket, at may ngiti sa kanyang ngalabi. Nausap silang isang kapitbahay. "Naku, ang swerte mo naman, Dahlia," narinig niyang sabi ngang kapitbahay. "Sariwang-sariwa ang nga isda. Sino naman ang nagbigay niyan?" Nakibit balikat si Dahlia. "Hindi ko po alam. Nakita ko na lang sa pintuan kanina pagising ko. At saka, naayos na rin po yung bakod namin." "Ang galing." Nakaramdam si Rico ngang konting kilik. Ang ngiti ni Dahlia. Iyon ang premyo niya. Ang makita itong masaya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maging mas madalas ang kanilang pagtatakbo. Hindi na lang bilang driver at pasahero. Minsan pagkatapos ng klase, naglalakad sila pawi ng makasama. Minsan naman nagtatagpo sila sa palengke. Isang hapon, nakita ni Rico si Dahlia na nabubuhat ng mabibigat na libro mula sa eskwelahan. Agad niya itong nilapitan. "Ma'am Dahlia, tulungan na kita," alok niya. "Naku, Ricky, huwag na. Kaya ko na to," sagot nito, kahit na halatang nahihirapan na ito. Hindi siya nakinig. Kinuha niya ang malibro mula rito at inilagay sa kanyang tricycle. "Sige na. Hatid na kita," sabi niya. At sa pagkakataong ito, hindi na tumutol si Dahlia. Habang namamaneho siya, napansin niya ang pagod sa mukha ni Dahlia. Ang mamata nito ay minsan nangangalumata, palatandaan ng kulang sa tulo. "Mahirap ba maging guro?" tanong niya. Sinubukang magsimula ng usapan. "Minsan," sagot ni Dahlia, may ngiti. "Pero masarap sa pakiramdam kapag nakikita mo ang nga batang natututo. Lalo na dito sa Batanes. Konti lang ang resources, kaya kailangan mong maging malihain." Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang trabaho. Nalaman ni Rico ang dedikasyon ni Dahlia sa pagtuturo, ang pagmamahal nito sa mga bata. Nalaman din niya ang tungkol sa kanyang ina, na may sakit, at ang kanyang bunsong kapatid. Hindi niya binanggit ang tungkol sa tiyuhin. Hindi pa. Sa pag-usap na iyon, mas lalong humanga si Rico kay Dahlia. Hindi ito katulad ni Celeste na pinipili ang seguridad. Si Dahlia ay lumalaban. Bumabangon. Nakangiti pa rin sa kabila na lahat. Pagdating nila sa bahay ni Dahlia, nakita ni Rico ang isang mamahaling itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng bahay nila Celeste.
Bumaba mula sa sasakyan si Lorenzo Soriano na may kasamang isang bodyguard. Nakaswatito energy mamahaling polo at may hawak na regalo. Si Enzo. Ang may-ari nga balitang kumakala sa isla ang mayayamang negosyanteng namumuhunan dito. Tuminjin na siyenso sa direksyon nila Rico at Dalia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, ngunit ang nga mata nito ay nanlilisik, tila may kakaibang kinukabling kahulugan. Para itong isang pusa na nagmamasi sa kanyang biktima. Mukhang may bago kang kakumpetensya, Ricky. Bulong niya sa sarili. Hindi sa pag-ibig, kundi sa malihim na itinatago nila. Matamis ang tagumpay. Iyan ang nasa isip ni Celeste Salazar habang nakikipagkwentuhan siya sa kanyang kasamahan sa faculty room. Ang kwento tungkol kay Lorenzo Enzo Soriano, ang mayamang negosyante na aktibong nanliligaw sa kanya, ay ang pinakapaborito niyang paksa. Ang inggit na tingin at bulungan ng kanyang kasamahan ay parang musika sa kanyang tenga. Alam mo, Celeste, ang swerte mo talaga kay Mr. Soriano, sabi ni Maamfe, isa sa mga guro. Mayaman na, gwapo pa, hindi tulad ng iba diyan na pinipiliang. Nilingon niya si Dahlia na tahimik lang sa sulok, nagwawasto ng papel. Tila wala itong pakialam sa mga pinag-usapan nila. Ngunit nakita ni Celeste ang bahagyang pagtaas ng mga balikat ni Dahlia. Alam niyang narinig nito ang panunukso. Hindi niya talaga maintindihan si Dahlia. Paano ba naman, pumapatol pa sa isang tricycle driver? Naalala pa niya ang patanggi niya kay Ricky. Tama lang ang desisyon niya. May gusto ring sabihin ang matalino niyang instinct na may kakaiba rin sa tricycle driver na iyon. Hindi pangkaraniwan ang tindig nito. Hayaan mo na sila, sagot ni Celeste, ngumiti. Hindi naman lahat pare-pareho ang pananaw sa buhay. Ang mahalaga, alam mo ang halaga mo at kung ano ang gusto mo. Nang hapong iyon, habang nag-aabang si Celeste ng masasakyan pauwi, may nakita siyang tricycle na huminto sa tapat ng eskwelahan. Si Ricky, tumingin ito sa direksyon ni Dahlia, nakasalukuyang napapaliwana sa isang magulang. May kakaibang kislap sa mga mata ni Ricky habang tinitignan si Dahlia. Isang bagay na hindi niya nakita noong nanliligaw pa ito sa kanya. Mukhang may bago kang minamaneho, Ricky, bulong niya sa sarili, may bahid ng inis. Maya-maya. Lumabas si Enzo mula sa kanyang sasakyan. Lumapit ito kay Celeste na may dalang isang buket ng mapulang rosas. Celeste, may gusto akong pag-usapan, sabi ni Enzo, ngunit ang nga mata nito ay nakatuon kay Ricky at Dahlia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang nga labi. That tricycle driver. There's something off about him. Hindi siya bagay dito sa Batanes. Mapanganib. At yang si Dahlia. Masyadong nahuk sa kanya. Mag-ingat ka kay Dahlia. Tiningnan ni Celeste si Enzo. Nagulat siya sa biglaang babala. Pero may punto si Enzo. Hindi nga ordinaryo ang dating ni Ricky. May something. Nakatinginan si Celeste at Ricky. Ngumiti si Ricky sa kanya, isang ngiting hindi napuno ngang pag-asa kundi ngang panalo? Bakit? Napuno ng kuryosidad si Celeste. Pagkatapos niyang mapaalam kay Enzo, naglakat siya pauwi, ngunit ang isip niya ay nasa kung paano niya malalaman ang totoo tungkol kay Ricky. Kailangan niyang malaman kung anong sikreto ang itinatago ngang lalaking iyon. Kinabukasan, isang pagkakataon ang lumitaw. Nakita niya si Ricky na nakpapahinga sa kanyang tricycle sa harap ng kanilang bahay, naghihintay yata kay Dahlia. May dala itong cellphone, at narinig niya ang tunog notification. Dahan-dahan siyang lumapit, kunwari ay hahanapin ang kanyang naihulog na panyo. Lumapit siya sa tricycle, at sa isang sadyang galaw, ibinaksak niya ang kanyang maliit na wallet sa lupa, malapit sa paanan ni Ricky. Ay, pasensya na, Ricky. Nahulog yata ang wallet ko, sabi niya. Agad na yumuko si Ricky para pulutin ang wallet. Sa pagyuko nito, nakita ni Celeste ang screen ng cellphone ni Ricky na nakasabit sa gilid ng tricycle. Isang notification ang napakita. Kuya. Board meeting next week. Dad is looking for you. Renzo. Raro Holdings. Para siyang nilindol. Raro Holdings. Ang pangalan ng pinakamalaking koperasyon sa bansa. Ang pamilyang Valdemar. Ang wallet sa kamay ni Ricky ay nahulo. Ang nga mata ni Celeste ay nanlaki sa gulat at pagkadismaya. Hindi. Hindi ito totoo. Kuya. Ulit ni Celeste na para bang hindi niya naiintindihan ang nakita. Renzo? Raro Holdings? Biglang nagangat ng tingin si Ricky.
Nakita niya ang tingin ni Celeste sa kanyang cellphone. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa gulat, mas malaki kaysa sa nga mata ni Celeste. Celeste, nabubulol nitong sabi, sinusubukang itago ang cellphone, ngunit huli na ang lahat. Sino ka ba talaga, Ricky? Tanong ni Celeste, ang boses niya ay nangingini sa galit at panlilinlang. O dapat ko bang sabihin? Mr. Valdemar? Ang simoy ngang hangin sa Batanes ay tila biglang naging yelo. Ang nga ibon ay tumigil sa paglipat. Ang lahat ay nakapako sa sandaling iyon, sa pagitan ng sikreto at ng katotohanan. Ang pangalang iyon, Valdemar. Tila isang dayuhang salita na biglang binitawan sa gitna ng payapang Batanes. Isang salitang hindi dapat naririnig dito. Isang salitang kumakatawan sa lahat ng bagay na tinatakasan ni Rico. Naramdaman niya ang pagdaloy ng malamig na pawis sa kanyang likod. Ang hangin ay tila biglang naging mabigat, mahirap hingahin. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap, sa ilalim ng mapanuring tingin ni Celeste. Celeste, mapapaliwanag ako. Halos hindi lumabas ang boses ni Rico. Sinubukan niyang abutin ang braso nito para pigilan ito, para patahimikin, pero mabilis itong umiwas. Magpapaliwanag? Tumawa si Celeste, isang tawang walang saya. Puno ng pang-uyam. Anong ipapaliwanag mo, Mr. Valdemar? Na isa lang kaming lahat na laruan para sayo? Isang eksperimento? Ano to? Isang laro para sa mamayayaman. Mapanggap na mahirap para malaman kung sino ang tunay na nagmamahal sayo. Nakakatawa ka. Ang bawat salita ay parang sampal. Ang bawat akusasyon ay may bahid ng katotohanan na hindi kayang itanggi ni Rico. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi sa ganoon, Celeste. Mali ang iniisip mo. Mali? Anong mali? Pinaglaruan mo kaming lahat. Sigaw ni Celeste. Ang boses niya ay umalingaw sa tahimik na kalye. Lalo na si Dahlia. Kawawang Dahlia, akala niya nakahanap na siya ng kakampi. Yun pala. Isa ka lang palang mayamang naglalaro ng kahirapan. Sa pagbanggit ng pangalan ni Dahlia, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rico. Napalingon siya sa kalsada, at doon, sa di kalayuan, nakita niya ito. Si Dahlia. Nakatayo ito, papalapit sana sa kanila. Ang mamata nito ay nakatuon sa kanila, punong pagtataka. Nakita ni Rico ang eksaktong sandali nang marinig nito ang huling sigaw ni Celeste. Nakita niya kung paano biglang natigilan si Dahlia sa paglalakad. Ang ngitisam nga labi nito ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang blankong ekspresyon. Ang mga mata nito ay lumipat mula kay Celeste, papunta sa kanya. Puno ng tanong. Puno ng sakit. Yung tingin na iyon. Parang libo-libong karayom ang tumusok sa puso ni Rico. Dahlia. Nasabi na lang niya. Pero ang boses niya ay parang hangin. Umiling si Dahlia. Dahan-dahan. Na parabang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Isang hakbang paatras. Dalawa. Pagkatapos, tumalikod ito at nagsimulang tumakbo. Hindi palayo sa kanila. Palayo sa kanya. Dahlia, sandali. Sigaw ni Rico, akmang hahabulin ito, pero hinarangan siya ni Celeste. Hayaan mo siya, sabi ni Celeste, ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig na tagumpay. Para malaman niya ang totoo. Para malaman niya maswerte pa rin siya sa akin. Tumalikod si Celeste at naglakad palayo na, may tas nung pagmamalaki, iniwan si Rico na nakatayo roon, bigo, wasak, at nagisa. Kinabukasan, hindi mapakali si Rico. Ang tanging nasa isip niya ay si Dahlia. Kailangan niyang mapaliwanag. Kailangan nitong malaman ang buong kwento. Hinintay niya ito sa labas ng eskwelahan. Nang makita niya itong papalabas, agad niya itong sinalubong. Dahlia. Mag-usap tayo, pakiusap niya. Ngunit ang Dahlia na kaharap niya ay iba na. Wala na ang init sa mga mata nito. Wala na ang palakaibigang ngiti. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero na may pada na nakapalibot sa puso. Wala tayong dapat pag-usapan, malamig na sagot nito, tuloy-tuloy sa paglalakad. Pakinggan mo muna ako, please, sabi ni Rico, sumusunod sa kanya. Hindi totoo ang manarinig mo. Huminto si Dahlia. Humarap ito sa kanya. Sa kamay nito, dala nito ang isang supot na papel. Ang supot kung saan nakalagay ang sinalas na ibinigay niya. Dahan-dahan nitong ginabuo yung sa kanya. Heto, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Hindi ko to kailangan. Baka kailanganin pa ang susunod mong paglalaruan. Para siyang sinasa. Kinuha niya ang supot.
Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Dahlia, hindi yan totoo. Mahalaga ka sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa melabi ni Dahlia. Ang mata nito ay nagsimulang mamasa. Mahalaga? O kawawa? Naawa ka sa akin, di ba? Naawa ka sa hamak na gurong pinulot ang itinapon mong bulaklak. Naawa ka sa babaeng luma ang sinalas. Kaya binigyan mo ako ang bago. Isang limos mula sa isang prinsepeng napapanggap na pulubi. Hindi. Tanggi ni Rico. Tunay ang lahat ng pinakita ko sa'yo. Tunay? Tanong ni Dahlia. Isang buti nga luha ang pumata mula sa mata nito. Alin ang tunay, Ricky? O Rico? Ang hirap paniwalaan ngang kahit ano sa'yo ngayon. Huminga ito ng malalim. Pinunasan ang kanyang ngaluha. At tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang sakit sa tingin nito ay halos ikaduro ni Rico. Pare-pareho lang kayong mayayaman, sabi nito, ang boses ay puno ng pagkabigo. Ginagawa ninyong laro ang kahirapan namin. Layuan mo na ako. Pagkasabi nun, tumalikod na si Dahlia at naglakad palayo. Iniwan si Rico na nakatayo roon, hawa ang ibinalik na sinalas, habang ang puso niya ay unti-unting naduduro sa bawat hakbang nito.